ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, mayong adto ka na itong welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, kamusta tang tanan karong adlaw. Hopefully, no, nata sa maayong kuan, no, maayong kahimtang karong mga panahon na mga higala, no, mga katambayan. So, anyways, mga katambayan, daghan ng reklamo, nagtaas ang inyong singil sa kuryente, no? Kung na pa isa ka mga surprising sa one of these the previous days, mga higala, no? Tungod ni baba ang supply sa PISAM, mga higala, no? O private sector, sa kaya ginigay sa PISAM, gani mga higala, o under na sa National Power Corporation, mga higala, no? Ito asang paano na PISAM, atong paano na PISAM, NPC. Tapos Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, mga higala, no? So, usa na siya mo ni siya ang mga higala, no? Mo ni siya ang ginakuhaan na to kaning supply, mga higala, sa Davao Light and Power Company. So, mo ni itong unang mga higala, no, nga basig mo ni ang dahilan nga nung baba ay taas ang singil sa kuryente, no? Pero na explanation din na nga ato ang Davao Light and Power Company Incorporated, mga higala, with regards kung maka-apekto ba ni or mo ba nitong dahilan nga nung taas ang singil sa kuryente karong panahonan, no? Of course, mo gina daghan mo kita mga tao, especially konsumante, may higala, no. Mangita-gitag dahilan na mangita-gitag kuan na may higala, no, nga unsa ba dahilan, no, mangita-gitag paratos kung may higala, mo siguro dahilan, no, kaning pagkuan sa ato ang Private Sector Assets and Liabilities Management, may higala, kon PISAM, no, o Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation, may higala, PISAM, no. Mo siguro nin dahilan, mga higala. But anyways, may higala, no, una na ito, mga higala, no, pagkuan. Kung may mong implication ani, mga higala, no, o kung gamay na lang ba, mataas pa o dili. Ato paminahon, mga higala, no, ang di bumaba sa Davao Light and Power Company, actually ang tawag sa is Enhancement Reputation Manager sa
kuan mga higala no sa tuang Davao Light and Power Company Incorporated nga si Sir Fermin Edelion. Paminaw na to. In terms of supply, as we all know, wala mo kita problema sa supply test Mindanao sa katibukan. So di kita mag-worry ana niya. For the polite na case, no, doon na tayo mga bilateral contracts na apoy WSM pwede ta makuhaan. So enough ang ato ang supply, especially para sa ato mga customers. Kinahanglan sa ato mga customers. Sir, sir, diretso ko na lang, sir. Enough ang ato ang supply. We have abundant supply of electricity. Pero how come, sir, grabe kataas ang ato ang mayroon load sa kuryente? Karon lang na siyang January, sama siguro na mo sa mong press release na anhitungod ni siya na adunay mga power plants ni aging bulan. Last quarter of the year, no, particularly last month, adunay mga plant outages kay may tungod kay aduna sila yung mga maintenance sa ginabuhat sila mga planta. So with that, pipila man sila ang nag-out no sa na-out sa atua. So mo na siya naka-contribute sa pagsaka sa presyo sa merkado, sa particularly sa kinatawag nato na wholesale electricity spot market. As we all know, taas magud ang demand and ubos ng supply mo to siyang nisaka iyang presyo. But generally ang Inter Mindanao inapamilya pa ng supply. Just so happen na daghan lang ang demand and daghan pod ang na-out during that time. Naalami analysis ani no nganong medyo naay mga late ang maintenance sa hitabo. If you could remember, walay mga maintenance work na gibuhat during the election and kani siya mo rin delay gamay ang ilahang mga maintenance work na kinahanglan yun nilang buhaton para dilipod mo dako ang problema sa mga planta mga planta nato. Sir nga murag wala na kontrata sa pisam or babaan ba sa pisam ang ilahang supply diri sa pon. Unsa nay mahitabo sa tuwa karon diri sa Davao Leyte? Asa na makuha majority sa supply sa kuryente para sa ila makahatag dito sa ilang service areas? Actually, sama sa iyo na ko ganina, supply-wise man tayo problema. It just so happen the location na gihatag sa tuwa sa pisam, gipaubsan lang nila. Kaya pisam ang usas mga pinakabarato na ito ginakuha ang sources, no? But napatay laing makuha mga source, laing mga makuha ang supply sa kuryente. So concern no ang pangutanan ni is unsa ba ang mahitabo after ani kung wala na pisam since kato ang pinakabarato mo nabay kuan gyud na mo musipa na gyud or mag-spike gyud ang presyo? Sama-sama ingon no, ang last time especially yun ito pang mga pangutana pud sa mo wala tagay mo na wala lang pisam but naagya po ng pisam gireduce na niya ang iyahang allocation sa Davao Light and ang ato ang estimate base sa simulation nato pinakataas mga around 50 centavos. But it could go lower sa 15 centavos. Depende po sa merkado, no? Kaya daghan magud sa siguro ko sa mga pinaka-supply usa sa mga kinakuha natong supply na wherein nagasaka na upod and most of the time barato man ang WSM. So mo to mga higala no ang paunang explanation mga higala ni Sir Fermin Edelion with regards atong pagkawala sa pagbaba sa ginahatag nga contract supply no sa tuang Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation may gala or PSAM no. So actually karon gani hangyo na to ang City Council para ana may gala no, but right now dapat magyapay ko kay ang WSM may gala or wholesale electricity spot market may gala no barato po daw. So naana siya nga. But anyways may gala dinhi na po daw sa Davao Consumer Movement mga gala. Katong ginaingon nga unsa ni ang dahilan daw sa pagtaas sa kwan, it's because daw kuno sa aggressive na expansion sa kwan man aggressive. Di man siya aggressive, no? O tungod daw sa expansion niini sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao de Oro nga kuan, no? Service area sa Nordeco. Wala na tanang anang storya nga dumo nang dahilan may gala murag kwan man, marag fake man may gala no. And of course may gala no atong ikwan no. Apil na pud diri sa mga pahayag may gala no ang kuan ang katong kuan sa ang pag-award pud no sa rate of possession no sa tong korte ngadto sa Davao Light may gala lang serbisyohan ang Island Garden City of Samar. Minaw na to balik may gala
Sir Fermin Edelion, ang tigpamaba sa Davao Light and Power Company Incorporated. Concern ng nag-raise ng Davao Consumer Movement na the reason daw sa inyuhang rate hike is because nag-stem siya sa inyuhang expansion work sa Davao del Norte and Davao de Oro. Hindi ma'am, di na tinood, no? In fact, kaning rate increase na to, sa masigo na ko earlier, the reason why ning sakat, it has something to do with the mga plant outages during the last quarter of the year, particularly in December. Mo to siya nakaspike sa to ang increase. In fact, wala pa man ta nagsugod po sa expanded franchise area na mo. So far, currently, unsa nga to ang mga activities diri sa duha ka areas? Activities na to, natin mga linya gipambutang sa Tago, natin ginabutang linya gipambutang sa mga 12 kilometers na ni siya. In fact, naabot na ta sa may munisipyo sa Kapalong, kay tungod manggod kani atong giuna kay tungod manggod duol sa mo ang current franchise area which is ang Santo Tomas. So gi-extend lang nato dito sa Ilaha. So nanay pipila ka buk nag-apply and we will soon be energizing some of the customers dito sa Kapalong area. Hopefully no within probably in a week or two ma-energize na po nato ang municipal hall sa Kapalong ug ang provincial hospital din sa Kapalong na medyo daghan gyud sila ka base sa mong initial kanang meeting. They need the power dito tarong kay tungod manggod na ay mga equipment sila na dili nila ma-operate because medyo ili stable ang supply sa pagkakaroon nila. Sa mga konsumante, nag-double up daw ang ilahang singil sa kuryente. Wala ba tayo paghimuon na investigasyon kay murag taas ra kaayo ang times 2 sa pagsaka sa singil? Okay ma'am, sa amo among good no, igot ang double light ay pasabot nako na igo ra pud mi palit og kuryente sa available na mga sources sa merkado or sa available sources nato dinhi. Then kani manggod is pass-through charges. As we all know, ang pass-through charge kani mga generation manggod usa ni siya sa mga saka naog monthly no sa tuwa kay dagdag factor si consider ani. Now kaning rate manggod nato is temporary lang ni siya. Most likely mo ubos na ni siya and nanami nakita na mga indicators no, na murag ubos ta by February tungod manggod balik na online atong mga planta na ay maintenance work tung December. So most likely mubos na ni si ma'am. And I think tan-awon po man gid nimo historically sa kanaog yun ang ato ang mga rates. As we all know, again no, sama sigud na ako gana earlier na ang pinakadakong kanang nagasaka-naog din is ang generation gyud. Kaya nagdepende gyud na isa sa kanang mapalitan nato na kuryente sa market. Given the increase on the kilowatt per hour, would that be possible? Can you make us understand, no, especially the public, would that be possible na mag-times 2 ang singil sa kuryente? And Times what are 2. the common factors? Historically dili gyud times 2 no, dili gyud times 2. Tan-awon po ng pugo nato ang ato ang tawag nato ang tawag ani ang atong consumption. If tan-aw nato kaning ato ang bill karon January gigamit nato ni sa tong December, so naay possibility na ang ato ang consumption ning saka no dili lang ang rate kay sa kuryente manggod tan-aw nato duha ka butang ang consumption kit atong gigamit nato na kuryente kay as we all know also may factor ngano ni saka ang kuryente. Daghang holidays, kung nagkag-holidays na kasi mong balay, kung na kasi mong balay, kung na kay aircon, most likely ning times 2 po ang number of gamit mo sa imong aircon, di ba, or saka ang number of hours mo gigamit. Previously kung walay kung regular day nagkatrabaho ka, usually hindi mo ka mag-on og aircon, walay trabaho, walay ka usage or sa kuryente during buntag, gabi ilang ka mo gamit, siguro pagka oras lang. Ay mo nagiingon upat ka oras lang para makatulog lang kay para dili alangiing. Pero karon kay tungod dagag holidays during December, tan-aw nimo 24/7 ang pagpaandar sa imong aircon.
it could be 8 hours, na times 2 nimo from 4 hours to 8 hours. So, these are factors na i-consider nato. And kato lang, na timingan pag yun, na naay mga plant outages, ni saka po ang rate per kilowatt hour nato sa ato ang mga generation charges nato. Okay, sir, some are saying na the increase is parang something odd because they have the usual usage. When or how are they going to address their concerns sa DLPC? Sige ma'am, kung tanaw yun nila ning saka ang rate, no? Rather ang consumption nila or ang rate rather, ang bill rather nila, na bill regardless kung consumption ba o ang bill, ang rate per kilowatt hour. So pwede man i-complain sa mua para mapatanaw na to, ma-check na to kung it could be ang consumption ba ni saka or again no, bihira lang ni mangyari na naay mga siguro na glitch atong system na mitabo. But again, open man ang opisina para sa mga complaint na and we are willing to explain sa itong customers kung sa hitabo ng ni saka iyang bill. Sir, any comment on the rate of possession issue? Sige, which would lead me kay na naman ka anak ma'am, na ako'y basahon sa inyohan ang mga press statement. Akong kauban si Aryan sa likod, so murag gibasa na gid mo daan. Nakabasa na po sa imong kuno ba, imong pangutana. So Aryan, palihog daw ko distribute sa tong press statement. So allow me to read our press statement no about the rate of possession. So, Davao Light and Power Company confirms that the Regional Trial Court, Branch 34, Panabo City, has issued the writ of possession in its favor. This is in connection with the expropriation proceedings it filed involving the power distribution system serving the Island Garden City of Samal or Igacos as part of the implementation of Republic Act 12144 granting Davao Light the authority to expand its franchise in Davao del Norte and Davao de Oro. The issuance of writ enables the utility company to assume responsibility for the distribution system, ensuring the continued safe and reliable delivery of electricity to consumers. Davao Light will undertake this process in accordance with the established legal, regulatory, and operational procedures. We continue to hope for full cooperation of the Northern Davao Electric Cooperative or Nordeco in this transition process. We believe that the earlier Davao Light can start operating in its expanded areas, the earlier we can start delivering cost-effective and world-class service to the benefits to benefit households, the business sectors, and the local government of Igacos. Sir, 26 barangays out of the 40 plus. Yes, ma'am. How would this affect your... Actually, mo na statement sa Nordeco, no? Na ilang gihatag na number of barangays nila na serve in Igacos, sa Igacos. Would this affect your expansion? What do you Even ang Nordeco nagmagahin yapon. They remain. Ang naanamang way katang rito possession, it means to say, naalante proseso na i-follow, no? A legal process na i-follow before ta makahatag og kanang kaingon na maka-operate ng full operate ng sa area. But with this, I mean to say, we can now start utilizing the assets no, of Nordeco. But again, di lang palagid ako mahatag sa inyo na statement for now because as I've said no, mag-uram gud siya ning gawas and aduna patay legal procedure sa pagabuhaton ani. But we'll let you know once we will start na gyud din sa Samal City. Okay, thank you sir kay Sir Rudy na lang. So mga ito mga igalanong, ang pahayag ni Sir Fermin Edelion, mga igalanong, ang Reputation Enhancement Department Head sa Davao Light and Power Company, mga igalanong. So, well, momento'y kuan pa karon no? So, dili gina siya mao. Actually, mga igalanong, there are other factors ugid mga igalanong nganong mutaas ang kuryente, mga igalanong. So, dili lang siguro more on kuan mo to ilang ang ginapangayo karon pud sa kuan sa katong sa toy kuan sa kuha. Gipasa sa ko ang ano ni ay nato dire sa man nakalimot ko na wa mo to to sa Mindanao Alliance for Progress mga igalanong mangita sa explanation so mo to anong 2 pesos per kilowatt hour wala ko kabantay nga mo nilang giingon basig mo ra nila hang nakuan ha basig mo ra nila hang na mo lang ni ang na mo lang nilang pananaw mga gal. I don't know no kung mao bagid. So 2
daga magnakurat mga higala, no? Nung 2 pesos per kilowatt-hour doon, taas na. Naman sila gikon. Magulaw ko bantay. But anyways, mga higala, no? So, mga explanation, mga higala, well, kung napatay lang yung clarification with that, mga higala, no? Better nga, ato ang, better nga, ato aning pangutanon balik, mga higala, no? Mag-explain naman to dapat, gaganihan ni Sir Fermin Edilion, no? Well, anyways, mga higala, balik ito man lang sa mga importanteng painumdum ng ato si Bianan. Balik kita mga higala dili sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito mga higala. Yes, mga higala, no? Kumusta mong tanan di hapon di ano? Kumusta lang kita mo dapat always, no? So anyways, mga higala, karuntak na ano, I think karon sa itong gisgutan na ito mga higala, no, ang pag-ubos sa kining dengue cases mga higala. But right now mga higala, isa pagyapon sa gina-confront karon sa tuang Tropical Disease Prevention and Control Unit mga higala sa tuang City Health Office mga higala. Kaning mga ubang mga barangay mga higala ba nga handod karon kadugay na extinct 2020 6 years na mga milabay mga higala. 6 years nang milabay mga higala, no? Wala gyapon dengue task force or mosquito-borne viral disease task force, no? So mo ni ginakuha na to karon mga higala, no, sa tuang kuan, no, sa tuang tropical kay kuan man gud mga higala. Unang-una, kaning kuan man gud sa barangay mga higala, no, kaning responsibilidad na sa barangay na ingon ana nga limpyuhan na, no, aggressively kuan, no, and not just barangay mga higala, responsibilidad nato na tanang mga residente sa barangay nga ingon ana nga limpyo to palibot, no? Kablubi ta mga higala, no, nga ang kuan karon mga higala, ang dengue dili na lang na kanang ulan mga higala, no? Sumala pa ni kasi tong na-interview diri nga doktor mga higala, si doktora asa man to. Ato tong nato na ko pangalan nato ni Doc nga kuan kay buutan to si Doc mga higala. Sa to, lang gid mga bayan ha. Si Doktora Erica Tanya Davilo mga higala, no, ang chairperson sa ad hoc committee on dengue mga higala, no, nga dili na nato makumpiyansahan mga higala ang dengue kay dili lang siya kanang tuwing kuan mga higala ting ulan, no, even summer pwede ta magka-dengue, di ba? So kinahanglan jud ano alang panlimpyo dili lang tungod kay ting ulan, no, during June hangtod na sa November dili dapat ingon ana, no? So mo na mga higala kinahanglan mo gina ang kuno sa tuang kuno sa tuang mo nang hangyo gid sa tuang kuan mga higala, no, mo to nagsulat na sila sa DILG, no, kung paunsa ka ni sila mapasunod ni ubang mga barangay kay liman ka sa 182 barangays 78 pa lang, no, 78 pa lang ang naay kuan ang naay mosquito-borne disease viral disease task force, no. So sa pasabot ani ang 114 tama ba? 182 tama. 114 nga mga barangay mga kaigulo o di gid mo tuman o sa may problema. Diba? So, mo ni mga higala, no? Ang kuha na ito mga higala, no? Gusto na to i-emphasize po ni mga higala. Although na may uban na they are trying mga higala. They are trying makuha nila ni, no? Ma-comply nila ni mga higala. No? Pero ato lang sa puling ikuan nung kung di mo na ito ni siya ikuan mga higala, di po na ito ni siya i-bring up mga higala, wala po dyan man, no? So anyways mga higala, atong paminawan mga higala, no? Ang kuan, no? Ang focal person, gala mga higala. Ang focal person mga higala sa Tropical Disease Prevention and Control Unit sa City Health Office nga si Ma'am Melodina Babante. Paminaw na to. Buka na ma'am, since wala pang yun sila task force, pila nakatuig gani na mo pong pagpanubay, wala yun po sila task force and nag-una sila sa daghang kaso sa dengue. Di po sila pwedeng masampulan, ang citation ticket na ito, nga giprint. Ma'am, sa barangay Manggod, based sa ato ang ordinansa, mo na among ginaano ron ma'am, ginapangitaan og pamaagi kung unsaon ang mga barangay nga hangtod karon
wala pa gid sila nagpakabana sa paghimo og mga og sa ilaha ang creation sa ilahang barangay mosquito-borne disease task force. Sa citation ticket manggod, ang nakabutang lang didto is ang mga katubang prohibitors, katong mga naka-prohibit nga during sa among surveillance, search and destroy na ang mga balay nga nakitaan na mo og mga breeding sites, sila lang ang pwede nato sa nga tagaan og citation ticket. Ang mga barangay mo gani among ginaingon nga ano ba kaya sila unsa ang mga pamaagi nga ma-motivate sila, no, ma-encourage sila sa paghimo sa ilahang task force. Although ma'am karon wala man gihapon nato gipasagdan, no, or wala na mo gi-continue pa rin namo ang pag-implement sa paghatag og citation ticket. Kaya lang before mi mohatag og citation kay mao to among ginaingon ang final notice muna. So ang final notice manggod, gihapon mi usahay maano ba na mo-comply man di ay ang mga residente kung tagaan nimo og final notice. Unlike sa una manggod nga verbal lang, no, na wala mi ihatag sa ilaha nga within 3 to 5 days i-comply nimo ni kung unsang imuhang nalapas sa balaod based sa atong city ordinance. So pero ma'am, malipayon man gud gihapon mi, no, nga ang mga katawhan ug sa kuan pa nasabtan nila kung unsa ang ilahang rule didto sa kanang ordinansa. Ano comply man mo gato mo namo ano sa pa mi magkakwartaan like sa katong vices galibam nga na sila 17 million na na collect kano sa pa kay mi makaano anak collect. Pero happy mi nga inana ang nahitabo nga dili gid ingon nga niabot nga natagaan na mo citation ticket, niabot nga naharas ang usa ka residente kay sa hinay-hinay nga pagpasabot sa ilaha sa final notice pa lang na comply na nila. So balik na doon sa barangay, siguro mamaw na ang amo ang as of karon nagahimo ko og letter kung i-submit dito sa ato ang Department of Interior and Local Government para matabangan mi nga mapursu ang kana nga kuan sa kanang matag barangay kung unsa ang mga dapat nato himuon sa ilaha. Kay wala magud siya, mo na siya ma'am nga dapat i-ano na mo ma'am og sa kuan pa naami daghan nga utruhon sa ato ang mga implementing rules and regulation kay wala siya nakita ang kana kung ang barangay kung dili dayon siya mosunod, no, sa paghimoan ng task force nila kung unsa ang ilahang mamahimong dangatan or mga consequences. So kana ang amo ang karon daghan ang proseso, taas ang proseso kay iano pa nato sa legal office, wato pa ta sa SB ana for ano siguro. So daghan ang amo ang duulan ana nga tao para lang og sa kuan pa ma-correct nato ang kanang mga pagkukulang ana nga ordinansa kay diha di ay nato karon ra nako nahibalan nga diha nato ma-correct, no, kung ato nang i-implement ang ordinansa unya tutukan gud nato sa pag-implement diha nato ma-realize nga uy kulang day ni siya, mo day ni siya ang mga loopholes nga nahitabo sa kini nga ordinansa. So hopefully ma'am ang kaning mga barangay nga hangtod karon wala pay task force kay 72 out of 182 barangays ang naapalay task force nga active task force, no, sa Davao City. So hopefully ang 100 plus parihapon 10 barangays, no, is mo comply na sila sa kana nga ilahang naa sa ato ang ordinansa sa Davao City. Salamat kay pila na ba abay pagsaka sa itong mga dengue task force ng mga barangay since last year or more gyapon? So, nadungagan siya this year. Yes, ma'am, kay from 35, no, 35 barangays, niadto siya sa 58 barangays, niadto siya sa 62 barangays, then niadto siya sa 72 barangays last December 2025. So, karon ma'am, wala gihapoy hunong ang amo ang pag-encourage, pag-motivate sa barangay na mo sila, mo create sa ilang task force. So, bali-gali ma'am, by first week of February, na ko'y duha ka barangay nga na-schedule, ang barangay 21C o barangay Matina Crossing nga i-create nilang ilahang mosquito-borne disease task force. So hopefully masustain ang creation sa ilang task force kung masugdan na mo ang pag-facilitate sa creation sa ilang task force. Okay, thank you, Jai. Do you have any more Sa ilaha, ginahatag na input sa ilaha sa kay na-mention naman ni mo ma'am nga na mo'y
meeting with the barangay sa 21C. Unsa daytong ilahang inyong ginapa highlight dito. Yes, ma'am. Amo jud ano sa ilhagi pa na ginapasabot ang kaimportante sa pag-create sa ilahang task force within sa ilahang barangay kay amo ang i-compare ang mga barangay nga naanay task force sa pagkakaroon ang ilahang mga kaso kung sa una taas ang ilahang kaso like buhangin proper pero karon nagababa because sa ilahang task force. So ang ma-compare gud nimo kung unsa ang kalahian sa barangay nga naay task force ug sa barangay nga walay mosquito-borne disease task force. Then ano po namo sila gina-encourage nga sa dihang makreate na nila ang ilahang mosquito-borne disease task force, dili mo ingon nga sila na lang pabayaan na mo sila. The more may nga mo facilitate, mo assist sa ilaha with regards to technical assistance, logistical assistance, amo silang tabangan para nga masustain nila ang ilahang task force. Then amo pong ginapasabot nga kailangan mohimo sila og barangay resolution nga kani nga task force bisan pa man kinsa ang magiging mga barangay officials sooner, so nagpabilin gihapon ang task force nga mag-function siya no tungod kay para man dili man na ingon nga para sa kayuhan sa mga barangay officials kundi para sa kayuhan sa mga tao nga namuyo dito sa community nga naa sa ilang area of responsibility. Course. Thank you. Sige, Nova Francas. Nina Nova. Good morning. Follow up lang po kang Ma'am Melodina. Di ba last year, Ma'am, nag-propose ng CHO na i-amend tong city ordinance. Unsa na po update ato nganong iabot natin sa mag-letter sa DILG? Yes, ma'am. Ang amendments manggod ma'am mo to nangayo pud ko og advice sa ato ang city health officer. So ana siya moagi pagud daw og daghang proseso kay dili daw madali-dali ang pag-amend sa kana nga implementing rules and regulations. So mao to karon ma'am na ang amo bang ginatan-aw ang DILG, ang Department of Interior and Local Government, murag sila ang sa kuan pa na power na mo push sa barangay nga himuon ni mo ni nga kani nga mga mando no based sa ilahang through sa ilang mga memorandum. So last December nagkaroon tag interagency task force meeting with the DILG and other agencies diri sa atong local government. So mo to nga nag-suggest nila nga dugay pa manggid kung i-amend nimo dugay daghan ang proseso. So samtang ni ma'am review ang planning officer si Sir Miguel diha sa City Health Office, review niya ang IRR. Nagkapadala pud mi og letter dito sa DILG nga bisa na lang kung memorandum ang ilahang ipadala, memorandum order sa dito sa mga barangay nga dili siya ma'am creation sa Barangay Mosquito-Borne Disease Task Force kundi naamang gud memo ang matag barangay according to DILG nga clean up drive every month sa ilahang mga barangays. So mo to ilang gi-explain. So ilahang mura ba ma'am og i-adapt dito ang kaning atuang search and destroy the possible breeding sites of mosquitoes. Kay ang clean up drive manggod na kahilahian sa search and destroy. Kay ang clean up drive usually na sa atong mindset na kung clean up drive manihig, manguan sa mga kanal, manguha sa mga sagbot ana. So lahi siya sa search and destroy nga maogi gina-advocate nato sa community as one of the strategies nga matagaan nato og solutioning sakit nga dengue. So ang search and destroy mo to ingon nila nga ibutang nila didto murag ilhan na pong himuan og memorandum order nga during sa ilang clean up drive sa matag barangay every month hopefully ma-appeal ang kanang activity nga search and destroy the possible breeding sites of mosquitoes. So mo na karon sa ang amo ang ginahimo then balik ka dito sa amendments, siguro ma'am, di pagod na mo ma-promise no nga as soon as possible ma-amend na siya nga kana laging sakuan sa apprehension sa mga barangays nga dili sila dahil wala mura bagwa nagpakabana no. So hopefully ma'am sa sunod nga mga katuigan or within this year as soon as possible matagaan nato na og action ang kana nga problema. Ngay po ma'am. Yes,
Mosquito-borne Disease Task Force, ang components na ma'am, of course, ang barangay kapitan, siya ang chairman. Then according sa atong structure, sa una man gud ma'am, Kadawat on Health ang naalang dito kauban sa components. But sa karon gud ma'am, sa structure nakita nako nga asa nagikan ang problema aning dengue, di ba dito man sa kahugaw sa palibot. So mauto nga gi-appeal na mo si Chairman on Environmental and Sanitation kay siya man pud ang may power no sa kaning garbage, appeal na ni sa proper segregation of garbage kaning sa atuang mga drainages, mga kanal. So appeal sila ma'am si Chairman on Health o si Kagawad on Environmental and Sanitation. Then sa baba ni Chairman on Health na dito ang mga midwives, nurses, ang ato mga health staff, then ang ato ang mga doctors nasa iya diha nga side. Then diris pod sa side pod ni Kagawad on Environmental and Sanitation para gaan lang gyud ba ang trabaho nga naagid sila tagsa ka mga task para og sa kwan pa dili magtinukluray nga oy ikaw ang anana. So at least na sila tagsa ka mga task or responsibility. So diri sa Kagawad on Health, of course, sa ila man ang pagpanglinya ang environmental sanitation, so sila ang mukandak sa search and destroy the possible breeding sites. Sila ang mukandak sa household monitoring and surveillance. So under sa iyaha ma'am, daghan og tao ay dili siya limitado, pwede nato si purok leaders, no? Ang purok leaders kay silang pinaka-importante nga tao diha sa components. Kay kabalo sila kung unsa ang mga or kinsa ang mga tao nga nasa ilang purok. Other is the barangay functionaries like barangay tanods, then naatay mga SK. Ang atong SK ma'am gipa-appeal nato sila, no? Kay sila kanang ug sa kuan pa update pa mga batanon pa pwede pa na sila ingon nga nila sa during sa surveillance. Then ang atong mga barangay tanod manggod appeal sila tungod kay naay mga residente na ug sa kuan pa dili gyud nato ma-please ang tanang tao sa diha sa community. So naay mga arrogante nga residente masuko, no? Kay maadtuan sila nga nakita na gud nga naanay mga breeding sites pero moingon pa gud mo deny pa gud. So at least naay mga ug sa kuan pa taga pamayapa, no, nga mo sa ilaha. Then ang kuan ma'am, mga private partners nato ma'am, like sa mga schools, ang school principal gina-appeal nato na siya kay if ever man na mga kaso diha sa schools, ang principal na ang focal person nga adtuan sa task force. Then wala tay limit, no, bisan si kinsa ang pwede ang ato ang mga ug sa kuan pa ma'am private partners, no, kanang mga company within sa ilahang EOR pwede na siya nga mo appeal sa kana nga task force kay dili man nila na magubang mga company nga naa sila community outreach nga ginahimo, no. So appeal sila. So wala siya limitasyon, no, unlimited ug sa rice pa unlimited. Pero kailangan ang commitment sa matag usa. Kay pinaka-importante ma'am, mag-unsa ang daghang miyembro sa task force kung walay commitment, no? Ang kana nga tawo nga member sa task force. So muna among gina-emphasize nga kailangan ang commitment as member sa task force, committed ka sa imuhang task or responsibility kung unsa man ang ihatag sa imuha. So mao to mga higala no, ang taas nga explanation mga higala, daghang nangutana about follow up with ana mga higala no. So unta mga higala, ma-resolve na to ni mga higala no, and ma-hit atong target na mas mapababa pa nato ang kaso sa dengue mga higala no. Although 3,325 ta compare sa 7,000 plus ni atong 2024, pero boya target no, mo na siya mga higala no. And of course mga higala no, basig mapababa lang ni mga higala into 100 sa mga higala kung nanadyoy kining ginatawag nato nga dengue vaccine mga higala no. So anyways mga higala, manatay kong oras ang alang sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Ako yung nakauban Armando Finiquito alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Sang tulsulo sa dagan salamat og maayong adlaw kanatong tanan.